Thank you very much, music team, sa napaka-powerful and great choices of songs para sa ating service ngayon. Okay, so, yan. Asa yung slides? Pasuyo na lang po. So, ang topic po natin for this Sunday ay called to abide faithfully. Sa Tagalog, tinawag upang manatili. Okay. Saktong-sakto pala yung kanta, no? Mananatili sa iyong lilim. At matututunan po natin ngayong linggo na tayo pala talaga ay tinawag upang manatili. At ito ang ating pag-aaralan po ngayon. Ang passage po natin, kung meron po kayong mga Bible with you, ay sa Book of John, chapter 15, verse 1 to 8. Pero naglagay na rin po ako dito sa ating slides. Sa Pinoy version ko po ito kinuha dahil isa ito sa mga version na favorite ko. Madali siyang intindihin. Okay. So, bago natin basahin, ang ating matututunan po ngayon ay 3 M. Okay, i-take note nyo po yan, 3 M. Okay. So, sabay-sabay natin basahin ang passage. John 15, 1 to 8. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, "Ako ang totoong puno ng ubas at ang tatay ko ang tagapag-alaga. Inaalis niya sa akin ang mga sanga na hindi nagbubunga at pinuputol at nililinis niya ang bawat sangang nagbubunga para lalo pa itong magbunga. Naging malinis kayo dahil sa mensahe ko. Dapat lagi kayong nakakonect sa akin. Nakakonect din naman ako sa inyo. Hindi magkakabunga ang sanga kung mag-isa lang siya. Dapat connected siya sa mismong puno. Ganon din kayo. Hindi kayo magkakabunga unless connected kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakonect sa akin at ako sa kanila. Kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Itatapon ang mga hindi nakakonect sa akin gaya ng mga tuyong sanga. Ginagather ang mga sanga na to at tinatapon sa apoy para sunugin. Kung nakakonect kayo sa akin at sinusunod nyo ang mga teachings ko, pwede nyong hingin ang kahit ano at ibibigay ko ito sa inyo. Pag marami kayong bunga, napapatunayan na mga disciples ko nga kayo. At napaparangalan ang tatay ko." Alright. So, pag-aaralan natin itong passage na ito. Ano bang ibig sabihin nito? Okay, ang unang M po natin, mananampalataya or manampalataya. Let's talk about the passage. Sino po ba ang kausap ni Jesus sa binasa natin? Napaka-importante po kasi na malaman po natin muna yon sa simula pa lang dahil ito ang makakatulong sa atin upang maintindihan natin ang passage. Pwede tayong magkaroon ng maling interpretation kapag hindi natin naintindihan kung sino ang kausap ni Jesus dito. Ayan. Sino ang mga kausap ni Jesus? Sa tingin po ninyo, sino? Amen. Yung mga disciples po niya. So, meron na tayong mga clue sa pinakita pa lang dito sa slide. Noong mga panahon po yan, sila po ay nasa upper room. Kaya po upper room, ang taas po kasi ay parang meeting place sa yung second floor ng bahay. So, Jesus is having dinner with the disciples. Sa chapter 13 po ng Book of John, diyan po natin makikita yung washing of the feet. And hanggang, it's a very long conversation. Jesus Christ with His disciples. At ito rin po pala yung last night ni Jesus bago siya ipinako sa krus.
Sa John 13 natin makikita yung washing of the feet. Makikita natin dito na sinabi din ni Jesus na merong magtataksil sa kanya. Diyan yan, nung mga panahong yan. Dito din tinuro ni Jesus yung new commandment. Ang sabi niya, love one another in the way that I love you. Diyan din po, nung panahong yan, nangyari ang pag-reveal ni Jesus na si Pedro daw po ay ibebetray siya ng 3 beses. So, yan yung time na yun na nag-uusap sila. At sa John 14 naman, dito niya sinabi na, I am the way, the truth, and the life. Okay? Dito niya din sinabi na darating ang Holy Spirit. Huwag kayong mangamba dahil darating ang tutulong sa inyo. And then, ito na yung binasa natin. Yung John 15. Yan. Habang sila'y kumakain, no? Nagpe-fellowship. Sinabi ni Jesus itong passage sa John 15. So, ang kinakausap ni Jesus dito ay ang kanyang mga disipulo. Meaning, mga Kristiyano. Ang kausap niya po dito ay mga Kristiyano. Mga ligtas na. So, dito sa pag-aaralan natin, we are not talking about non-Christians. Okay? Hindi dito pinag-uusapan yung tao na hindi pa nakakarinig ng mensahe ng Panginoon. Ang binasa po natin is talking to Christians. Ikaw at ako. So, ang mensahe ng passage ngayon ay para sa ating lahat. Bakit mananampalataya? Ang estado po natin bilang mananampalataya, dapat sinasabi natin na naniniwala tayo kay Jesus at mamumuhay akong mananampalataya for the rest of my life. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay Kristiyano na, hindi mo na kailangan magkaroon ng pangalawang baptism. Hindi mo na kailangan magsabi na kailangan tanggapin ko po ulit si Jesus. So ano nga ba ang katayuan ng isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano po ay nilinis na. Nilinis na ni Jesus sa pagkakasala. Ano pa? Nag-e-enjoy sa relationship sa Panginoon. At mahal na mahal ng Diyos. Alam niyo po ba yun na mahal kayo ng Diyos? Ang isang Christian ay cleansed na. No? Sinabi din yan sa verse 4. Ang isang Christian enjoys a relationship with the Lord. Paano nga ba nag-e-enjoy ang isang Kristiyano sa relasyon? Pangatlo, eternally loved. Pero paano nga ba natin nasasabi na eternally loved tayo? Paano kung nagkaroon tayo ng pagkakasala? Siyempre, ayaw ng Diyos yun. Mamahalin pa kaya niya tayo? Ang answer po ay yes. No? Hindi nagbabago yung sagot na yun. Kahit ano pa ang gawin natin pagkakasala sa Diyos. Eternally loved pa din tayo. At sinabi po yan sa Romans 8:38-39. Sapagkat natitiyak kong walang mapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at mga kapangyarihan o kasalukuyan o hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So nothing can keep us away from the love of God. So mga kapatid, kung tayo man po ay Kristiyano, kapag tayo ay naniniwala kay Jesus, ano man po ang sitwasyon na meron ka, lagi niyo pong tatandaan. Sa ginhawa or sa hirap, sa high and low ng ating buhay, tayo po ay mahal ng Panginoon. And alam ko po na marami sa atin na may problema. So kapag dumating man ang sitwasyon na parang hindi mo nararamdaman ang pagmamahal ng Panginoon or pagmamahal ng tao sa paligid mo, huwag po kayong mag-alala. Ang Diyos po ang nagmamahal sa inyo.
Kung ang mga tao sa paligid natin, they fail to express their love for us, makalimutan man nilang sabihin sa iyo na mahal ka nila, let us always remember na mahal tayo ng Diyos. Amen? Hindi po nagbabago yon at sinabi po yon sa ating scripture. Okay, punta tayo sa verse 6 na binasa natin. Itatapon ang mga hindi nakakonect sa akin, gaya ng mga tuyong sanga. Ginagather ang mga sanga na to at tinatapon sa apoy para sunugin. Ngayon, kung babasahin natin yan, dahil may apoy, anong unang pumapasok sa isip natin? Impyerno, di ba? Okay, impyerno. Pero hindi po yan ang ibig sabihin, no? Hindi yan ang ibig sabihin ni Jesus. Meron pang isang passage na sinabi niya sa Matthew 5:13. Ito naman yon. Next. Kayo ang asin ng buong mundo. Pero kung wala ng alat ang asin, paano uli ito magpapaalat? Wala nang kwenta yun. Itatapon at tatapakan na lang yun ng mga tao. So parang halos pareho ng sinasabi. Yung isa, itatapon. Wala nang kwenta. Itatapon sa apoy para sunugin. At yung isa naman, tatapakan lang yun dahil wala nang alat. Now, ang ibig sabihin ba na kapag ang tao o ang Kristiyano ay hindi na namumunga o nawalan na ng alat, kailangan tapakan na? Kailangan i-reject na sila? Diba? Iyon yung sinabi ng passage. Pero hindi po sinasabi ng Bible yon. Walang verse or chapter sa Bible na nagtuturo na kapag ang tao ay hindi namunga, ay aalisin na sa simbahan or i-reject na ng Panginoon. Although, ang sinabi po sa Bible, na kapag hindi namumunga ang isang tao, hindi nila ma-enjoy ang relationship nila sa Panginoon. Hindi natin may experience ang sigla ng buhay na intended ng Diyos sa atin. Now, pagtabihin natin yung dalawa. Yan. Para hindi nakakalito. Pareho sila sinasabi na bearing fruit. Okay? It is about bearing fruit. Ang punto sa John 15, ang Christians must bear fruit. Sa Matthew 5, Christians must be salt and light. Okay? After that, sinabi sa John 15, kapag hindi namumunga, itinatapon at nasusunog. Sa Matthew 5 naman, kapag wala ng alat, itatapon at tatapakan ng mga tao. Pero hindi po sinabi ni Jesus na it's all about salvation or kaligtasan. Ito po ay hindi about rejection or mapupunta sa impyerno. Hindi po. No? So ang passage natin, hindi tinutukoy ni Jesus na ang Christians na hindi namumunga ay mapupunta sa impyerno. Hindi po ganun yun. That's not the point of it. Hindi ito ang tinuturo ng passage natin. Ang passage na ito ay parehong yung tinatawag na figure of speech. No? At ang ibig sabihin dito ay worthlessness. Walang gamit, walang kwenta. No? Pag wala ng kwenta, pag sinabing walang gamit, paano nga ba natin ito i-apply sa buhay? No? Hindi naman natin sinasabi na kapag hindi tayo namumunga, ay wala na tayong kwenta. Pero sinasabi ng Biblia na kapag hindi ka namumunga, hindi ka magamit sa kaharian ng Diyos, yung buhay mo ay hindi nakakatulong sa paglago ng kaharian ng Diyos. Christian nga tayo, pero hindi naman tayo tumutulong sa paglago ng kaharian ng Diyos. We do not experience the joy of the Lord kapag lumalaki ang kaharian o ang simbahan. Kapag lumalaki ang simbahan, because we are not part of it. So, ito ay figure of speech lamang, hindi ito literal na impyerno. Walang Kristiyano ang itatapon sa apoy dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Lagi niyo po tatandaan yan. Walang sino man, walang anuman ang makapaghiwalay sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Walang Kristiyano ang itatapon sa impyerno.
Wala ding Kristiyano ang tatapakan ng mga tao. Figure of speech lang po yan. And of course, both passage reveals the economics of kingdom of God. Ano ang sabihin nito? Ibig sabihin na in obedience, meron po siyang kapalit. Meron pong reward. Kapag ikaw ay namunga, ikaw ay nanatili kang may alat, nanatili kang ilaw, meron pong reward galing sa Panginoon. At sinabi po sa Biblia yan many times tungkol sa reward ng pamumunga. Ito ang mga verses na yon. Pero ang pinakapaborito ko po ay Revelation 22 verse 12. Basahin po natin. Ang sinabi ni Jesus, makinig kayo, patating na ako. Dala ko ang mga reward na ibibigay sa bawat isa sa inyo, ayon sa ginawa ninyo. So hindi po totoo na kapag Kristiyano ka, okay na, sa langit ka na. Kung gusto nyo po ng reward, manatili tayo sa Panginoon. At kailangan may gawin tayo. Ang buhay po natin ay napakaiksi lamang. Hindi po natin dapat iniisip na okay lang na hindi ako mamunga. Na-enjoy ko naman ang buhay ko dito sa mundo. Basta wala akong natatapakang tao. Chill lang ako dito. Hindi dapat tayo nagiging satisfied sa ganon. Kasi alam po natin gaano kaiksi ang buhay. Compare sa living with a reward na pinangako ng ating Yesus. Hindi tayo pwede masatisfy or mag-anchor sa buhay lang natin ngayon. We must look forward into eternity. Dapat yun po ang tinitignan natin. Dapat doon tayo natatakot. Dapat doon din tayo na-excite. Dapat yun din ang nagbibigay ng kaligayahan sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Yun din dapat ang nagbibigay ng motivation sa atin. Nabubuhay po tayo dito sa mundo hanggang kailan? 70? Mahaba na yung 80. No, bihira ang 90. Pag naka 100 ka, praise the Lord. Minsan hindi umaabot. Pag naka 100 years old po tayo, meron tayong 100,000 from government. Hindi mo naman ma-enjoy. Kasi 100 years old, ma-enjoy mo pa ba yun? 100 years old ka na. Pero hindi natin pwede tignan yun, no? Walang-wala ito compare sa matatanggap natin na reward sa ating Panginoon. Ang tanging gagawin lang natin ngayon ay mag-obey, manatili, at magbunga para ma-experience natin ang reward na pinangako sa atin ng ating Panginoong Yesus. Ang unang M po, ano po ang unang M? Manampalataya. Pangalawa, next. Yan, manatili. Ano po ang ibig sabihin ng manatili? Sa English, abide or abiding. Ang manatili po ay nagfo-focus sa dalawang bagay. The being and the doing. Okay? Para mas maintindihan natin. It affects two things. Tignan natin ang being at doing. Okay. Being at doing. Pwede natin tignan ang being at doing ng dalawang magkahiwalay na bilog na nagmi-meet sa gitna. Okay? Iba ang part ng buhay natin sa being at ibang part ng buhay natin sa doing. Pero ano po ba ang being in the first place? Ang being po ay knowing who you are. At ano po ang estado natin sa harapan ng Panginoon? Sino ba tayo? Alam niyo po ba kung sino kayo sa Panginoon? Siyempre tayo po ay mga ligtas. Tayo po ay mahal ng Panginoon. Tayo ay nagkasala pero merong namatay para sa atin. Ganun po tayo ka-special. Tayo ay mga anak ng Diyos. Okay, pag may nagtanong sa inyo, ano ka sa Diyos? Ako po ay anak ng Diyos. Dapat alam natin yon. Ako ay anak ng Diyos. Sabihin po natin lahat yon. Ako ay anak ng Diyos. Amen. Ito po tayo. This is who we are.
That this is our being. Okay? You are greatly valued. This is our being. And of course, lumalago ang relationship natin sa Panginoon. We walk with the Lord. That is our being. Nananalangin tayo, nakikipag-usap tayo sa Panginoon, kinikilala natin siya sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Ito yung being. Sino ka sa paanan ng Panginoon. Ngayon naman, ang doing naman, ito yung ginagawa naman natin. This is what we do. Ito yung mga ginagawa natin para sa Diyos. Ano po ba yung mga yon? Part-time na music team, deaconess, mga nag-aayos dito. Yung ginagawa natin para sa Diyos. Nag-share tayo ng gospel. Nasa leadership tayo ng church. Okay? Nagbibigay tayo ng tulong sa mga nangangailangan. We share the resources we have. So that is doing. Now, hindi po natin pwedeng tignan ang being at doing na dalawang magkahiwalay na bilog sa buhay natin. Okay? Pag pinaghiwalay po natin yung dalawa, pwedeng maging ang pananaw po natin, sobrang ministry, sobrang busy po natin sa ministry, pero wala naman tayong time sa Panginoon. No? Pag pinaghiwalay natin yung dalawa, pwede namang sobrang daming time natin sa Panginoon. Pray tayo, basa tayo pero wala naman tayong ginagawa para sa Panginoon. Okay? Or opposite. So instead na tignan natin yung dalawa ng pagkahiwalay na bilog, dapat ganito po ang pananatili sa Panginoon. So mga kapatid, sa being po, nagsisimula ang lahat. Kailangan alam muna natin sa puso natin na tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mahal ng Panginoon, at binabago pa tayo ng Holy Spirit. Being first, we make sure na lumalakad tayo sa landas na gusto ng Panginoon sa atin. Hindi natin pwede sabihin ay matagal na akong Christian. Hindi na ako nakakagawa ng kasalanan. Hindi po totoo yun. Kahit gaano na tayo katagal na Kristiyano, yung paglago ay kailangan laging nakikita sa atin. In fact, the more na lumalalim tayo sa Panginoon, the more na palalaguin niya po tayo. The more we go deeper, mas malalaman natin na marami pa ang kailangan baguhin sa buhay natin. Life is short. So mga kapatid, ang being ay prerequisite po ito. Ito yung sinasabi ni Jesus, abide, manatili kayo sa akin. Kasi kung hindi tayo mananatili, hindi tayo magbubunga. Walang pamumunga. In order for us to bear fruit, we must abide or manatili sa Panginoon. So wag po natin kalimutan na it is only by the growing presence of the Lord, tayo po ay pwedeng mamunga. We must pursue the Lord every day. And sabi nga, Christian life is continuous pursuit of God. Hindi pwede na ay, Sunday school naman ako nung bata ako eh. Alam ko na yan. Nagsisimba naman ako tuwing Sunday. Part naman ako ng music team. Hindi ko na kailangan mag-Bible study. Nakapag-evangelize na ako at nakapagpatanggap na ako ng mga tao. Okay na yon. Hindi ko na kailangan magbigay ng time para sa iba. Nakapag-disciple na ako okay na ako. Kayo naman ang next. Hindi po ganun yun. Ang pagsunod natin sa Panginoon ay epektado ng patuloy na pananatili sa presensya ng Diyos. Sinasabi po sa Biblia na kapag ang isang Kristiyano ay hindi namumunga, ito po ay dahil sa kakulangan sa pananatili sa Diyos. Kakulangan sa pananatili sa Diyos. So pangatlong M naman tayo. Magbunga. Anong unang M? Manampalataya, pangalawa, manatili, pangatlo, magbunga. Pag sinabing magbunga, pwede natin ito i-divide into 4 stages ng buhay, Kristiyano. Una, siyempre, wala ka pang bunga, no fruit.
bagong Kristiyano ka pa lang. And then, nag-grow tayo. Nagkaroon na ng prutas. Okay, namunga na. And then, nagbunga pa. At mas nagbubunga pa. Ganyan dapat ang buhay ng isang Kristiyano. Okay? Pero may proseso po yan. May proseso yan. So, paano nangyayari na from no fruit, papuntang napakarami, no? Ang Bible po, nagbigay ng idea kung paano ito ginagawa ng Panginoon. Ito po yung tinatawag na, sino po yung nag-gardening dito? Meron po bang magaling mag-garden dito? Yung chafing, yung parang, yung part ng isang sanga ay parang hindi na namumunga, parang kinakaskas yun, tapos dinidikit sa ibang sanga para mamunga. Chafing po ang tawag doon. Ayan. Sinabi po yan sa verse 2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. No? Hindi ibig sabihin tinatanggal na ito ay worthless na. Kasi how will you bear fruit kung tuluyan ka ng tinanggal at wala nang ginawa sa iyo? Ang proseso po ay tinatawag na chafing. Ito po yun. Ayun, no? May picture sa taas. Yan, ganito. Tinatali ka sa isa pa, no? Para magkaroon ng sensation. Kaya po hindi namumunga ang isang sanga dyan, kasi parang manhid na yan, no? Wala nang sensation. One example sa katawan natin, kapag nakaupo tayo ng matagal, namamanhid na yung binti natin. No? Ngayon, ang gagawin natin, minamasahe natin yan ng kaunti para magkaroon ng sensation. It works also sa mga halaman. Yung parte ng branch na hindi na nagbubunga, tinatali po yun para magkaroon ng rubbing or friction or sensation para ito ay mamunga pa. Okay? So, ibig sabihin dito, wala palang tao na worthless sa Panginoon. Kahit hindi ka na nabubunga. Walang Kristiyano na hindi parte ng plano ng Panginoon. Na kahit na sa ngayon ay hindi ka na namumunga. Even if you are not bearing fruit right now. Kahit tingnan nyo ang buhay ninyo ngayon, you can check on yourself. Pwede mong sabihin na, sa tingin ko, hindi nagbubunga ang buhay ko. Sa tingin ko, bilang Kristiyano, parang hindi naman ako effective. Kasi walang buhay na nagbabago sa mga effort ko. Wala naman ako na-impluwensyahan na gumawa ng mabuti dahil sa buhay ko. Then, mga kapatid, kailangan mag-undergo sa chafing. Kailangan nating kilalanin ng Panginoon. Kanino dapat tayo dumikit? Dumikit tayo sa Diyos, manatili tayo sa Diyos. Kailangan natin kilalanin ng Panginoon, kailangan natin bumalik doon sa init ng relationship sa Panginoon para ang buhay natin ay mamunga. So tayo yan. Tayong mga Kristiyano yan, yung sanga na yan na hindi na namumunga. So tinatali yan para mamunga ulit. So tayo po yan. Kung tayo po ay hindi na namumunga, kailangan lang natin lumapit sa Panginoon, manatili sa Panginoon para mamunga po tayo. Ang second word po na ginamit sa Bible ay pruning. Ibig sabihin ng pruning yung pinuputol naman. I think marami pong mga nanay dito ang alam po yun, no? Pinuputol para mas lalong lumago pa yung mga halaman. Ginamit ni Jesus yung idea na yan para sabihin ito. Ito po ay para sa mga tao na nagbubunga na. Di ba po sa, ano yan? Yung bonsai, nagugupit-gupit sila doon kapag may pangit na gupitin nila kasi nakaka-apekto sa growth ng ng halaman. Sinasabi dito ng Panginoon na nagbubunga ka na. Sige, magbunga ka pa. Gusto po ng Panginoon na mas lalo pa tayong magbunga ng maraming prutas. Kaya ang paglago po ay continuous. Ang tawag po doon ay pruning. Ano po bang pinuputol ng Panginoon sa atin? Ito po yung mga
Hindi ko po alam sa inyo. Siyempre may kanya-kanya po tayo. No? Kaya ngayon, maintindihan po natin yung sinasabi po na the more we go deeper, we go in following our Lord. Mas lalo niyang pinapakita yung mga area sa buhay natin na kailangan natin baguhin para tayo mamunga. No? Tinatanggal po ng Panginoon yan. Mga bisyo natin. Pagmumura natin. Paano ba nagbabago yun? Kinokumbik tayo ng Holy Spirit. Yun po ang pinuputol ng ating Panginoon para tayo ay mas mamunga pa. No? Marami pa yung mga kinahihiligan natin na nakaka-apekto sa paglago natin sa Panginoon. Kaya minsan, ang sakit-sakit. Itong pinakamasakit na proseso ng Panginoon, yung pruning. Parang, Lord, bakit mo naman ginagawa sa akin to? Bakit mo inalis sa akin to? Gusto ko to. No? Minsan, hindi natin alam yung reason. No, ang Diyos lang ang may alam nun. Pero para po iyon sa paglago natin. Para tayo ay magbunga palalo bilang Kristiyano. Minsan, yung mga bagay or areas ng buhay natin na ayaw natin i-let go. No? Ayaw natin i-surrender sa Panginoon. Yun po ang pinapasurrender ng Panginoon sa atin. Ano po ang reason? Para tayo ay magbunga pa. Yan po yung tinatawag na pruning. No? Sa halaman po yan konsepto sa paghahalaman. Ginamit ng Panginoon yan upang i-explain na ang buhay Kristiyano ay parang ganito din. Kailangan dumaan ng mga Kristiyano sa pruning. Napakahirap nito. That's why meron tayong simbahan. Nandito tayo to support each other. Especially sa time ng pruning. Dahil ang pruning ay masakit. So, paano ba ako magbubunga? How will the Lord use my life para ma-impluwensya ng ibang tao? Paano gagamitin ng Panginoon ang buhay ko para mapalago ang kaharian? Sino ba naman ako? Yun ang tanong natin Alam niyo po mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan na kapag ikaw ay tinawag ng Diyos para sa isang misyon, lahat po tayo tinawag, iba-iba lang ang ating assignment, no? Hindi niya intensyon na tawagin ka mag-isa. Kasama niyo po ang Holy Spirit. Kaya sinabi ng Panginoon, aalis ako. Sinabi niya sa mga disciples niya, aalis na ako, pero huwag kayong mag-alala. Ipapadala ko ang Holy Spirit na makakasama ninyo. Iyon po ang meron tayo. Ito ang pinangako sa atin. Ang kapangyarihan at presensya ng banal na Espiritu Santo na kasama natin habang ginagawa natin ang kanyang mga utos. So ano nga bang pwede natin gawin? Paano tayo maglilingkod sa mundo kung nasaan tayo ngayon? Paano natin mapaglilingkuran ang kapitbahay natin? Paano tayo magiging impluwensya sa mga kaklase po natin, sa mga estudyante? Paano ako magiging blessing sa aking pamilya? Sa aking mga katrabaho? Paano ko mabibless sa mga katrabaho ko? So mga kapatid, kaya ako po nandito ngayon dahil may purpose po si Lord. And you need to discover it. You need to come to the Lord and allow the Lord na bigyan ka ng direksyon, ng lakas, ng wisdom para mamunga. At kung sa tingin niyo po ay stagnant po kayo, kung naiisip mo na gusto mong mamunga, pero di mo alam kung saan magsisimula. Hindi mo alam kung ano ang magiging saysay na gagawin mo. Let me tell you po, wala pong effort sa Panginoon ang walang kwenta. Meaning, kahit maliit po yung ginagawa ninyo ngayon, gagamitin po yan ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Hindi po totoo na kaming mga pastor na kami ang mas mataas sa inyo. Hindi po. At the foot of the cross, tayo po ay pantay-pantay. Kahit po na after ng ating service ay nagbibilang po kayo,
Huwag niyo pong maliitin yan. Gagamitin ng Panginoon yan para sa kanyang kapurihan. Lagi niyo pong tatandaan yan. Mga kapatid, magbunga po tayo. Sometimes when we do the ministry, feeling natin parang wala tayong nagawa. Sometimes it happens. Pero ang command po ng ating Panginoon ay mamunga po tayo. Manatili. Sumunod sa Kanya, obey Him. Share the gospel. Maging mabait sa mga tao sa paligid natin. Ituro natin sila kay Jesus. Pero kung sa paano mag-responde ang mga tao, hindi na po natin kontrolado yon. Dahil gawain po ito ng Holy Spirit. It's the Holy Spirit who changes the people. Ang command na binigay po sa atin ay napakasimple lang. Sumunod, magmahalan, share the gospel, be kind to everyone, serve each other, serve the church, at magbunga. So lagi po natin tandaan, when we are obeying the Lord, we cannot forget the true vine, ang totoong puno. Ang puno po ay si Jesus. Siya ang magbibigay sa atin ng direksyon, siya ang magbibigay ng lakas, siya ang magbibigay ng pag-ibig na kailangan natin when we are discouraged. Siya ang magbibigay ng excitement sa atin in difficult times, kahit na parang hopeless. The Holy Spirit is with us, magpatuloy sa pananatili sa Diyos. Ano po yung 3 M? Manatili, abide, magbunga, bear fruit. So, habang tayo po ay nagtatapos sa ating mensahe ngayon, balikan natin yung larawan ng nila Jesus na nasa kwarto sila with the disciples, upper room. Makikita po natin yung puso ng Panginoong Jesus sa kanyang huling gabi. Yan. Sa kanyang huling gabi, kasama ang mga disipulo. Napakahabang usapan, pero bawat salita ay punong-puno ng pag-ibig, paalala at pangako. Pinakita po ni Jesus sa atin na ang buhay Kristiyano ay hindi natatapos sa simpleng pagkilala sa Kanya. Tinatawag niya tayo sa isang malalim na relasyon na nakapaloob sa 3 M. Sa pananampalataya, sa pananatili, at sa pamumunga. Una, manampalataya, ang pag-ugat ng ating tiwala na siya ang daan, siya ang katotohanan at buhay. Pangalawa, manatili, ang araw-araw na pagkapit at pag-asa sa Kanya kasama ang tulong na banal na Espiritu. At pangatlo, ang magbunga, ang makita sa buhay natin ang pag-ibig at pagbabago. So mga kapatid, minsan hindi po madali ang proseso. Minsan ang pamumunga o pruning, paglilinis ay masakit. Pero tandaan po natin, ginagawa ito ng ating Ama hindi para parusahan tayo, kundi dahil gusto niyang mag-umapaw ang bunga sa buhay natin. He prunes us because He loves us, and He wants us to have an abundant harvest. Kaya ngayong umaga, bago tayo umalis po sa lugar na ito, tignan natin ang ating mga puso, nasaan pa tayo sa 3 M na ito? Nahihirapan ka ba na manatili? Nararamdaman mo ba ang sakit ng pruning ng Panginoon? Meron ba siyang inaalis sa buhay mo ngayon? Meron ba siyang gustong alisin sa buhay mo ngayon? Or inalis? Huwag po kayong matakot. Kasama natin ang Holy Spirit. Tayo po ay pasamantalang pumikit, yumuko, at ilapit natin ang ating mga sarili sa Kanya. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa oras na ito na nakapiling ka namin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong paalala mula sa iyong gabi, iyong huling gabi
kasama ang iyong mga disipulo, na ikaw po ang tunay na puno ng ubas at kami ang iyong mga sanga. At Panginoon, tulungan mo po kaming lalong manampalataya sa inyo, lalo sa mga panahong puno ng pag-aalinlangan ng mundo. Bigyan mo kami ng lakas na araw-araw manatili sa iyong presensya, sa iyong mga salita at sa iyong pag-ibig. Patawarin mo po kami kung minsan ay nagdedepende kami sa aming mga sariling kakayahan at nakakalimutang hiwalay sa iyo, at wala kaming tunay na magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nandito ngayon, na kasalukuyan dumaranas ng matinding pagsubok o dumadaan sa proseso ng pruning sa kanilang buhay. Panginoon, ibuhos mo ang iyong biyaya, aliw at kapayapaan sa kanila. Alisin mo po ang takot o hinanakit at ipaunawa niyo po sa aming mga puso na ang iyong paglilinis ay patunay na mahal mo kami. At inihahanda mo lang kami upang lalong magbunga ng sagana. Salamat sa pangako, Panginoon, na patuloy na gumagabay ang Holy Spirit, nagtuturo at nagbibigay ng lakas sa amin. Pagpalain mo po ang bawat pamilyang kinakatawan dito ngayon sa aming pagtapos ng paglabas sa lugar na ito. Mamuhay nawa kami bilang mga sangang namumunga ng pag-ibig, kagalakan at kabutihan na magbibigay ng karangalan sa iyong pangalan. Lahat ng ito ay aming sinasamo at pinapasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak, ng aming Panginoon na si Jesu Cristo. Amen.